Yo, what's up sa inyo mga loy? Nandito ako ngayon sa bahay kasi may asikasuhin ako about sa magiging next journey sa buhay ko. Malapit na kasi akong ikasal mga loy. Yun, hindi sobra akong alam mo yun. Parang hindi ko alam yung ganito pala ang feeling kapag malapit ka ng ikasal. Sobra kang parang hindi mo, para kang nadudumi na hindi. Halo-halo emotion and syempre ano mangyayari doon sa mismong kasal, anong feeling, di ba? Naiintindihan ko na ngayon kasi matagal po akong naging abay sa mga naging kaibigan ko na ikinasal na ng mga nauna. Matagal na akong naging abay nila. So akala ko noon na okay lang, ganito lang. Pero hindi pala okay. Masyado akong ewan ko na, hindi ko alam, nag-overthink na hindi ko alam mangyayari sa amin in the future. Pero iniisip ko na maging positive na lang. Positive talaga. Ganun ako mag-isip ngayon kasi yung dati kong buhay is syempre mapapalitan. Hindi naman siguro mapapalitan, madadagdagan lang kasi siyempre magkakaroon ako ng asawa. And then yun, inaasikaso ko ngayon yung possible namin tirhan dito sa amin. Yun, hindi ko na sasabihin hindi ako sikat, no? Pero hindi ko na sasabihin kung saan ako titira. Ayun lang. Yun, asikasuhin ko bukas kasama yung parents ko, yung tatay ko or nanay ko. Pupunta namin yung lugar kung saan pwedeng tumira. Ayun, hindi kasi mahirap, matagal kasi akong mga loy, matagal, alam niyo yan, alam niyo sa yung mga solid na loy brothers ko, alam niyo yan, matagal akong single, matagal akong namuhay ng binata. Ganon din naman na magiging partner ko in the future, matagal din siyang naging single, matagal din siyang naging dalaga. Matatanda na kami, 37 na ako yung magiging partner ko is 33. Imagine that. Dapat meron na kaming ngayon dapat meron na kaming mga anak. Sa age namin, yung iba nga may apo na di ba? Kasi yung mga alam mo na, di ba, yung mga nauna syempre. Pero kami kasi matagal namin hinintay yung the right moment. Yung the right person. So yun, nakahanap ko na. So sa mga dyan, sa mga gusto man nagbabalak dyan na magka-jowa at bata pa kayo, guys, wag nyong madaliin yan. Merong talagang tao na para sa inyo, okay? Wag nyong ibigay lahat. Wag kayong wag kayong umasa agad. Wag yung, yung trust. Wag mo munang ibigay lahat, okay? Magtira ka ng konti para sa sarili mo kasi galing ako doon, okay? Binigay ko parang lahat ng pagmamahal, trust and anything, money pa nga pero hindi pala siya. So advice galing sa akin na wag niyong ibigay lahat, okay? yun lang kasi siyempre hindi natin alam kung sila na ba talaga o dumaan na sila sa buhay natin. Kasi tama yung kante, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Totoo yun. Nangyari sa akin yun mga loy. Nangyari din sa girlfriend ko yun. Okay na ako 3 times ako muntik ikasal. 3 times din yun muntik ikasal. See? Yun, di ba? Doon pa lang mga loy. Parang naano ko na talaga na we're meant to be. Wow. We're meant to be, okay? Yun mga loy, dinadaan ko lang po sa ganitong pagsasalita kasi alam mo na yung feeling ko kasi halo-halo nandun yung anong mangyayari after kasal, okay? Anong magiging buhay namin. So we're planning to have business. Yun, ibangan yung mga loy kasi naisip namin kasi yung dalawa na mag-business kami kasi halos kalahati ng buhay namin mga loy, nangangamuhan kami. Practical na parang hindi namin naranasan. Ako naranasan ko yun way back 2012. Nag-business din ako. Pagkatapos mag-aral din, hindi ako naging success. Hindi ako nakapagtapos.
nag-business ako way back 2012. Nagtitinda ako ng mga dishwashing liquid. Gumagawa ako ng detergent powder, di ba? Gumagawa ako ng yung mga sabon-sabon, mga pabango, yan, parfum, yung mga oil-based na di ba? Yung mga, alam mo yun, yung mga nagpapaseminar, tapos pupunta ka ng metro, tuturo nila sa yung paano gawin yun. Yun, ganun ako dati. So, nilalako ko yung mga products ko sa kalsada. Okay. Nagtitinda ako na ng mga sapsapo. Kung sa mga Ilocano, sapsapo yun eh. Yung mga papapahid, yung ganun. Nagtitinda ako nun dati. Pero, yun, matagal na yun. Kasi, hindi ko alam kung bakit nagka-interest ako sa business. Dapat pala ang kinuha kong course ay related doon sa business. Ayan. Yun. Pero sayang. Pero ngayon, yung kasi mga Loy, kung saan kami magaling, sabi ko nga sa girlfriend ko, kung saan tayo magaling, doon tayo mag-focus. So, yan, magaling din siya sa online selling. Baka online selling po ang una naming pagtutuunan ng panahon, oras, dugo, pawis, luha. Yun ang balak namin. So, sana suportahan nyo kami mga Loy. Kung matuloy na yon, hopefully yes, matutuloy yon. Sa awa tulong ng Ama, matutuloy yon. Lagi namin pinag-pray yan, dalawa, na maging successful kami dyan, kasi hindi lang naman din para sa amin, para din naman sa kanya, di ba? So yun, yun talaga ang ang balak namin. Yun ang nasuggest ko sa girlfriend ko. Yun din naman ang gusto niya. So we're planning to have a business. Pero marami kami naisip na maging business pa, pero nagkasundo kami na mag-focus muna sa isa, kasi mahirap yun eh. Mahirap kasi hindi rin namin alam kung ano mangyayari. Hindi namin alam kung may bibili sa amin. Hindi namin alam kung maging successful ba yung business. So, yan. Kaya nga, nauna na yung mga gamit. So, bumili kami pareho ng mga gamit namin for pang online. Okay, and then, ayun nga, hinahanap namin yung magandang lugar na pwede kaming mag-online business. Siguro, habang nag-online business kami, mag-a-apply ako dito for work. Kahit basta pagkakitaan. Kahit nagpapatras ka na ng sasakyan sa mga fast food, pwede na yun, 5 piso yun. Oh, totoo yun. Kasi di ba kikita ka doon, at least hindi ka tambay. Yun naman ang ko. Ayaw kong kasi we're planning to have a family. Wow, English. Hindi talaga, kasi naman siyempre, sabi ko nga doon sa girlfriend ko, mahal, palulobin kasal tayo, gusto ko kahit isa lang. Kahit isang anak lang, masaya na ako doon. Diba? Mabigyan natin ng apo yung mga magulang. Lalo ni magulang ko, my goodness. Matagal na akong single. Yung mga kapatid ko, single din. Yung mga kapatid ko, wala na yatang balak mag-asawa. Yung mga kapatid ko, babae, oh my goodness, wala pa siya naging boyfriend ever since their since fetus, wala pa siya naging boyfriend, guys. Pati yung kapatid kong lalaki, yun, mukhang ikakasal na yung next year. Mukhang matutuloy na eh. Okay. Yan, yun lang. Di ko alam kung may video ko yung bukas, pero yeah, that's it. Yung makikilala nyo naman po yung lalong lalo na po sa mga solid Loy brothers ko na nanonood dito po sa YouTube. Kahit, alam mo nyo mga Loy, masaya ako pa nag-upload ako ng video sa YouTube eh. Pero, well, ako kasi ikakasal na. So, magkakaroon ako ng asawa. So, pagdating nun, papromise ko sa inyo na tutuloy-tuloy ko na yung pag-YouTube. Okay? Alam ko naman na yung mga dati kong viewers ay wala na. Kasi matagal din po ako natigil. And then, dahil nga sa maraming reasons. Pero, past na yon. Gusto ko na naman ngayon sa future ko is maging, parang weekly vlog, ganun. Pero kasi gusto ko naman din kasi magbigay sa inyo ng info or content na parang yung alam mo na, yung kapupulutan ng aral. Yung bibigay ka ng content na yung solid na, di ba? Well, nakikita nyo ako sa TikTok. Dito sa TikTok, nakikita nyo ako na medyo yung content ko, di ba, pang patawa, dahil sa mukha ko, dahil sa itsura ko, di ba? Mukhang larva, kaya nga Larva King pangalan ko, Larva King.
one and only Larva King in the Philippines. Kamukha ako eh. Pero marami po akong kamukha guys. Marami. Sinasabi nyo dito sa TikTok. Well, thank you very much dito po sa followers ko sa TikTok. Thank you very much kasi bawat upload ko hindi ako nasisiro. Lalo, pati po dito sa YouTube, hindi ako nasisiro dito. Pag nag-upload ako, mayroong 83, 85, 100 na views. Masaya na ako doon. At least, hindi ako nasisiro. Diba? Hindi katulad ng iba na nasisiro. Joke lang. Kasi nga, 1,700 plus yung akin pong subscribers dito sa YouTube. At masaya ako doon kasi umaabot ng 68, 680 plus. Meron pa akong video na 10,000 views yata yun. I'm happy for that. Masaya na ako doon mga loy. Pero syempre, dito sa TikTok talaga marami akong nagiging views. So may nangyari lang pong konting problema doon sa account ko na dito sa TikTok. May nagkaroon na lang akong problema, but then bumabangon ako ulit para makapagbigay ulit sa inyo ng saya. Well, hindi ko alam kung makapagbigay sa inyo ulit ng saya dito sa TikTok. Thank you po sa inyo lahat mga loy, lalo na po sa mga sumusubaybay sa akin. Ayan lang. So, hopefully makapag-vlog din ako. May vlog ko kasi yung future bayaw ko. Ano din siya, nangangarap din siyang maging vlogger. So, sabi ko sa kanya, bayaw, sa kasal ko ikaw mag-vlog and then ako na mag-i-edit. O pwede siya mag-edit. Para naman yung kasal ko may vlog kasi yung mga kaibigan ko na kinasal, yung iba na vlog ko. So, ako naman, siyempre matagal kong hinintay ito, mga loy. Ang tagal na panahon, 'di ba? 2023 na. 2024. Di ba? 2024 mga loy, may asawa na ako. Ay, ibang loy RC na makikita nyo, ibang Larva King na makikita nyo mga loy. Porsigido na sa buhay. Payo nga sa akin ng daddy nung girlfriend ko is maging kalmado. Okay, yun ang isa sa pinaka pangit na ugali ko. Payo sa akin, maging kalmado, mag-isip ka kasi hindi ka na binata. So, mag-isip ka ng parang yung talaga may asawa. Okay, kasi hindi lahat ng indesisyon natin sa buhay madadaan natin sa pagmamadali o dahil sa init ng ulo, dahil sa anong mangyayari. Kailangan nating ikonsulta yung ating partner. Kasi sabi nga nila, no one is an island. Ano ba? No, tama ba namin? No man is an island? Oh, tama. Yun. Ay, sinabi sa akin yun. Na-advise sa akin ng daddy niya yun. Then, advice din ng tatay ko. Ganun din. Halos pareho sila. Talaga. Kasi ang buhay may asawa ay sabi nga nila okay sa una, pero 1 year, 2 years dun na makikita kung yung ugali nyo sa isa't isa. Magkakaroon na kayo ng mga problema niyan, mga pagsubok sa buhay, struggles. Pero sa tulong ng Diyos at sa pag-pray, sa pag-worship, sa pagsamba, i-guide tayo mga loy. So, yun. Stay positive lang tayo mga loy. Ako positive lang ako. Pero hindi ko talaga talagang kinakabahan ako mga loy. Hindi ko alam mangyayari. Bawat uwi ko dito lagi ako nagkakasakit. Oh my goodness. Allergic rhinitis. Ayan mga loy, maraming salamat po sa panonood nito. Alam ko sa iba wala namang kwenta pero sa mga solid loy brothers ko, alam ko na inaabangan nyo rin yung kasal ko. Yung next ng buhay ko, next step ng buhay ko. Maraming salamat sa inyo mga loy. Ako emotional ako kasi matagal kong officially today nakuha na ng girlfriend ko yung marriage certificate ba yun, marriage contract. Ano ba yun yung kinukuha sa basta yung kinukuha dun sa munisipyo, nakuha niya na ngayon yung license namin. This is it. Yun. Maraming salamat. Basta mga loy, abangan nyo lang po. Basta pangako ko sa inyo, pag kami nakasal na at okay na lahat,
Ayaw nga pala, yung honeymoon namin. Honeymoon kasi namin, mga Luis, Baguio City. One of my favorite place in this world. Yeah, Baguio City. See you soon, Baguio City. Diyan kami, diyan namin balak mag honeymoon. Loloben. Yeah. Mag-vlog din ako doon. Siyempre, di pwedeng di ako mag-vlog doon. Isa sa pinaka-paborito kong lugar yun eh. Green Soldier. Idol, magkikita tayo ulit dyan. Hahanapin kita dyan, idol. Ayun, yun lang. Thank you for watching. Yeah.